Grabe, God is good! Hallelujah! Amen! Kararating lang po kaya dito, galing kararating lang ni Bishop Manny Santiago. Dito po si Daddy. Kawawa po natin. Nakapalakpak ay. Kumusta po kayong lahat? You having a great time? Amen! Pwede pong pabawas ng kayo ng mic po, masyadong matulis. Thank you po. Palakpakan niyo naman po yung mga nauna. Roy Antonio, palakpakan po natin. Galing pong nauna yan. Si Chip Balbuena. Attorney Ed Chico. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako. Sobrang, naiiyak ako kasi ginawa po namin ito yung una ginawa namin sa isang mas maliit na venue. Sabi na, kailangan din namin gawin ito. Si Kuya Jobert, nasa Canada po siya, tumawag siya sa akin. October yun. Siguro May siya umuwi ng Pilipinas. October tumawag siya sa akin. Sabi niya, alas 6 ng umaga. Sabi niya, gising ka ba bro? Hindi naman kami super close to Kuya Jobert, no? Friends lang kami, no? Yun lang yun. Tapos, sabi niya, gising ka ba bro? Sabi ko, yes kuya, tawag ako. Tapos tawag siya. Tapos sabi niya, pinapatawag ako ni Lord sa'yo, hindi ko alam kung bakit. Pag umuwi ako gumawa tayo ng comedy show para sa Lord Sabi ko, sige kuya, ipag-pray kita. Tapos pinag-pray niya ako. Pagkababa na ako, hindi ako nang iyak. Alam ko na bakit? Kasi yung gabi na yan, hindi ako nakatulog. Kasi, ang dami kong basher sa sa Facebook. Mga galit na galit sa akin kasi iba daw yung denomination ko. Iniisip ko, kung iniisip mo yung denomination mo lang nasa langit, pagdating mo dun, mau-OP ka. Sobra, di ba? Di ba? So, tapos, isip ko, grabe, ganun si Lord, naiisip ka niyo. Ano pa naman sila? Tapos, kung ginawa namin yung una, malakas ang loob ko kasi may mga ministry partners po ako sa Bible Ninja eh. So, ang dami nag-support, may mga sponsors na. So, inisip ko, kahit hindi ma-sold out, kaya na natin yung cost. Tapos, biglang may clamor for repeat. Okay? 1 week lang ang pagitan. Tinanong ko si Kuya Jobert, meron ka pa po bang bakanting araw? Sabi niya, 26. Hanap tayong venue. Sakto sila, Attorney Ed. Regular po si Attorney Ed dito. Yung mismong may-ari ng Viva ang kumuha sa kanya. Alam niyo kung sino si Attorney Ed? Tanong niyo sino? Madalas mo yung makita sa TV, hindi nyo lang napapansin. Si Madam, the late great Senator Miriam Defensor Santiago, pag may deliberation yun sa Senate, tapos huminto siya, tapos may kinonsult siya, sila Attorney Ed yun. Siya ang chief legal staff ni Senator Miriam Defensor. Ganyan matatalino yung mga comedians natin. Panak pa ka naman. Tapos, eto na, dito tayo. Tapos sabi ko, paano ko pupuntahan yung sponsor? Kakapunta ko lang sa kanila. Kakasupport lang nila na last week. Sabi ko, paano ito mapupuno? Tapos nag-iisip na talaga ako, nag-pray. Tapos, sabi ni Pastor Faith Santiago, ito ba si Pastor Faith Santiago, sabi ko muna natin sila, sabi niya, Pastor, kailan nga ulit yung comedy show? Kailangan namin tumawa. Sabi ko, Wednesday na po. Sandali lang, Pastor. Careful na. Ilan pa ang upuan? Sabi ko, meron pa po. Sige, darating kami. 50 kami. Tululuha ako, literal. Natabi ko, misis ko, tululuha. May misis na po ako, huwag kayo magtakanan. Kasi yung misis ko, pag nakita niyo po yung misis ko, lalo magtatabi kami sa Facebook, pag nakita niyo picture namin, ako masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait ang Diyos. Sa akin, mabait ang Diyos. Hindi ko lang sa kanya. Basta sa akin, baka yung magulang niya, may ginawa siya, ako yung parang sa hindi ko lang sa kami ni Attorney Ed, alam niyo, nung una kami nagkita, marami siyang hang-ups kasi, di ba sa ministry, pag lumaki ka sa church, di ba nakikita mo yung mga issue, di ba? Tapos nagkumentuhan na kami, so marami siyang, bumabalik siya kay Lord, talagang happy-happy ako, tapos sabi niya, Pastor, yung sinabi mo sa akin nung nakita ko yung picture ng misis mo, napatunayan mo may Diyos, naniniwala talaga ako, napatunayan mo may Diyos. Thank you, Atty. Napatunayan ng misis mo, totoong may karma. Ganyan ko kayo kumahalan. Tapos yun, tapos alam niyo yung impression sa akin, Lord. Impression is when you hear something in your head and you know it's not you because it's very contrasting to what you are thinking. No? And you look at the Bible and it's consistent with the scriptures. Ano nga sabi ni Lord dito, ang impression niya sa akin, kayo lang tagal ko na naghihintay, ang tagal yung gawin.
Alam nyo, naitanong niyo na ba kung may tawanan sa Bible? Meron ba yung theological backing? Magtanong tayo sa Daily Brad. Andito po si Daily Brad! Palaman! Pastor Ted! Ito, idol ko talaga 2011 pa, grabe. In-invite nila ako sa Every Nation. Grabe yun, lakas mong masar, oh. Inasal niya lahat ng pastor doon. Ito po, share ko lang, okay? Okay ba kayo? May kayo sa story. Okay? Kantuhan tayo, ganito. Okay. One time, kasi po, lumaki ako sa church talaga. 10 years old ako, nakaupo na ako sa seminar, nagno-notes. Ako lang bata. Tanong niyo anong topic? Tanong niyo ano? Love, courtship, and marriage. So, sobrang weird ko. Okay? Sobrang weird ng childhood ko kasi bata pa ako, yun ang Habang yung mga bata pinag-uusapan cartoons, ako ang paborito kong pag-usapan, mid-prep, pre-prep. Kasama ko puro matatanda. So, ganun, okay? So, nung lumaki na ako, tapos ayan na, tapos may asawa na ako, minsan may isang pastora lumapit sa akin, sabi niya, anak, umupo ka nga dito, upo ka. Mag-usap lang tayo. Sa ating mga Pilipino, sa mga Eastern, pag sinabing mag-usap tayo, ibig sabihin, ikaw ang pag-uusapan. Tama? Hindi mag-usap tayo. Wala naman sinabi, halika nga anak, mag-usap tayo. Pag sinabi siya ni Pastor Brad, pwede ka makausap? Napanood mo yung in and out. Hindi naman eh. Lalo ka dyan, di ba? Seryoso lagi eh. Mag-usap tayo. Apo. 35 years na akong Christian. 5 beses ko nang nabasa ang Biblia. Balikan. Apo. Wala akong nabasa na ang Diyos o si Jesus tumawa o nakipagtawanan. Apo. Bakit ikaw? Ang hiling-hiling mo mag-joke. Kahit sa preaching, nag-joke ka. Bakit? Grabe. Talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi yung nagtatanong ko, biyanan ko po yun eh. Naalala ko yung first na, isa sa mga unang kwentuhan namin ni Atty. Ed, sabi niya, Pastor, sa Bible yun, lalo sa Old Testament, pag gusto ka ng Diyos, parang lahat pwede, bless na. Ako ang bawal. Sabi ko, bakit? Si Solomon, 700 asawa, 300 concubines, 1,000 asawa niya. Grabe yung blessing. Sabi ko, Atty. naman, makapagsalita ka parang single. Sabi niya, bakit? Paano naging blessing? Kung 1,000 asawa mo, isipin mo mabuti, attorney, kung 1,000 asawa mo, ilan ang bilan mo? Mahal ko namin yung mga bilan namin. Joke lang. Pero naisip ko kaya nung gano'n, 1,000, naintindihan ko si Solomon kung bakit tumatanda siya. Sabi niya, walang kahulugan ang lahat ng bagay. Sinabi 1,000 asawa mo, kalahati lang ito magka-monthly period eh. Tapos tayo, anong problema ba? Wala! Tapos lahat yun mag-birthday, di ba? Isipin mo, nakalimutan mo birthday namin, 1,000 ka na! Walang kahulugan lahat ng bagay. Sabi ko kay Mami, si Mami nasa heaven na nag-enjoy na siya doon. Okay? Kasi can you really imagine heaven without laughter? Forever? Parang hell yun. Ano unang sasabihin ni Lord pagpasok mo sa langit? Well done, my good and faithful servant. Share the joy. Ano unang sign ng joy? Tawa. Di ba? Eto pa, sabi ko sa kanya, Mami, kasi given na po yan, given. Ano given? Given. Natural po ito sa tao, tumatawa, umiiyak, humihinga, pumipikit yung mata. Tingnan nyo, pag nagbasa kayo ng, biography ni Rizal, hindi na nilagay kung ilang beses huminga si Rizal. Kasi ginagawa ng tao yun eh. Si Jesus, hindi na sulat kung tumawa, kasi natural na yun, tumatawa po ang tao. Meron ba dito 1 linggo kaya mo hindi ka natawa? Alam niyo bang mas mahirap pigilan ng tawa kaysa sa iyak? Wala pa akong taong nakitang sumirit yung kanin sa ilong kakapigil ng iyak. Pero, di ba? May mga kilala, nangyari na sa inyo, no? Kumakain ka, may nagpatawa, yung kanin sumuksok sa ilong mo, dumaan sa loob. Ang hirap pigilin ng tawa. Sabi ko, Mami, yung tawa kasi, natural po yan. So malamang hindi na sinulat. Sabi niya, bakit yung pag-iyak sinulat? Kasi marami. Diba? John 11:35. Jesus? Ulit, Jesus? Sa Tagalog, nagwalis si Jesus, diba?
Totoo po yan, pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, wawalisin niya lahat ng kalat yan. Mga paborito mong kasalanan, winawalis niya habang nakatitig siya sa'yo. Lord, wag! Right. Ayun po, so sabi ko kasi kung exact word criterion, ibig sabihin, basta hindi na isulat, hindi nangyari, eh isipin niyo po, may nabasa po ba kayo sa Bible na nag-wiwi si Jesus? Hindi to joke tungkol kay Jesus sa actual question to. May nabasa ba kayo na si Lord nag-wiwi? Sabi niya, wala. Ibig ko ba sabihin, 33 years, English niya yung kantor niya. Sabi niya, ikaw talaga. Kape. Ganun. Tapos, alam niyo, medyo nagkukulong ako sa kwarto, nag-iisip ako, Lord, totoo, kasi pinag-aaral ko, sinuport ko yung family ko through humor eh. Papidir po ako sa Pilipinas Got Talent. Top 6 po ako sa season 1. Palakpakan naman dyan. That is good. Tinanong ko talaga kay Lord, may laughter ba sa Bible? Am I doing the right thing? Ang tagal ko ng Christian eh. Ano meron? Sabi niya, ano ba? Ang ano ni Lord, nandyan, yun lang, nandyan. Ano pa kung hanap? Pagbalik ko sa Genesis, nakita ko. Tsaka nung nag-cultural studies ako, nakita ko. Kasi dati, hindi naman sila our Father mag-pray. Mag-pray sila, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Ano ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations. Ano ibig sabihin ng Isaac? Ano ibig sabihin ng Isaac? Laughter. So when you're a Jew and you pray and you say God of Isaac, and you transliterate that would give you God of laughter. Kaya pag Kristiyano ka, huwag kang bugnutin. Amen! Huwag bugnutin. Ano kasi Isa sa pinaka-paborito ko pag-usapan sa church, yung mga stories. Hindi ba alam, may maraming church bloopers Story lang, may sa story. Yung bata ako pinaposes. Alam niyo, ang daming napuposes lalo ng 1980s, no? Kasi noong 1980s, mga batang 80s and 90s, wala po yung hindi uso yung yun, ADHD, yan din, totoo sa amin. Nung batch namin, wala pong sakit na ADHD. Basta kayang gumutin ng hangir, o ng walis, o ng sinelas, hindi yan ADHD. Hindi yan sakit. Okay? Tapos, basta gano'n. So, tapos may naposes. Ang daming napuposes. Hindi sapat ang daming napuposes. Alam niyo, ang daming naging Christian dahil may naposes. Tanong niyo paano? Kasi kung hindi sila naniniwala ng Diyos, tapos nakakita sila ng demonyo, dito taong may Diyos. Yung demonyo may Diyos. So, pinagpipray yung demon possess, nakaikot po yung mga nagpipray. This really happened, Babae, boses lalaki, umiikot. Siguro isang oras na lang pinagpipray. In Jesus' name, tapos, after an hour, nag-yield na yung demon. Nagsalita, boses na natin, lalabas na ako! Tapos tinitigan niya lahat ng nag-pray. Sabi niya, pero kanino ako lilipat? Takbuhan sila! Kanya-kanya repent, Lord! Pakagalingan! Dami ka lang makakatawa sa church. Sabi ko, kung hindi kayo nagpupunta sa church dahil religious ko yung magpunta kayo sa church kasi because of the happiness it brings, no? Ang pinakamasaya ng mga tao, mga Christian, naniniwala ako dyan. Amen? Amen! Okay. Ito, paborito kong pag-usapan sa lahat, relationship. Relationship. Okay? Yan. Si Daddy Manny magaling sa relationship. Bibigyan ko kayo. Ako po married na ako 16 years na. Paano tumagal? Ito, tip ko sa inyo. Mag-aral kayong mag-drive. Sino po nagda-drive? Magpakapakan kung nagda-drive kayo. Okay. Kung yung partner nyo, asawa nyo nagda-drive, magpakapakan. Okay, bless kayo. Kung hindi sila marunong mag-drive, pag-aralin nyo. Okay? Kung merong isang, mas importante pa yung pagda-drive kaysa pagluluto. Pagdating sa relationship, alam nyo ba yun? Kasi totoo yung sabi ng matatanda, basta driver! Lover! Kung gusto niyo ng love na puno-puno ng sweetness, ng life na puno-puno ng sweetness at love, kailangan marunong kayong mag-drive parehas. Okay? Totoo po yan. Obserbahan niyo behavior ng mga driver. Obserbahan niyo sila. Ako ilang beses na ako nasagi, lalo sa EDSA, di ba? Kakanan ka, ayaw ka pa singipin, di ba? Nagkasagian kayo. Basta walang namatay, nagkasagian lang, okay? Paano ginagawa ng mga Pinoy driver? Paano? Ganito.
bangga na ganyan, magtititigan yan. Bang! Sobrang intense ng titigan, makakarinig ka ng love song sa background. Bang! Mahiwa ka sana niya. Okay, ibababa yung salamin, di ba? Ay, ganito na pala yun. Kasi naman ko kasi ganito pwede. Original jokes namin yun. Pagbaba, ano sasabihin nung nabangga doon sa nakasaging sa kanya, ano? Ano? Hindi nyo alam? Pare! Diba ito? Yun ang una sasabihin. Kita pa lang sinasabi niya eh. Pare! Ano? Paano nagiging pare ng isang tao yung isang tao? Paano? Di ba aanakin mo sa binyag yung anak niya? Nakita niyo ginawa? Nakita niyo ang driver? Titigan, ano to? Ha? Establishing connection. Binaba, sabi, pare, relationship. Ha? Establishing rapport, relationship. Ano susunod na sasabihin? Anong problema mo? Establishing rapport. Ha? Ha? Sino nagtatanong sa'yo? Concern. Sino huling nagtanong sa'yo? Anong problema mo? Sino? Di ba yung mga taong nagmamahal sa'yo? Diba? Diba? Una, hindi niya kilala, ginawa niyang pare. Tapos tinanong niya pa, anong problema mo? Ano sasabihin nung nakabangga doon sa sumisigaw? Hindi, pare! Binalik yung relationship. Wala akong problema, baka ikaw meron! Binalik yung concern. Tapos, anong nangyayari sa ano? Ano sasabihin nung isa? Eh, anong gusto mo? Sasabihin nung, kita niyo ang bait, siya nga nabangga, gusto ka na malaman ko anong gusto nung nakabangga. Anong gusto mo? Siyempre yung isa sasabihin, ngayon nung sila nagkita, baka sabihin niya, abuso niya, tatanggihan niya. Hindi pare! Ikaw anong gusto mo? Ganyan lang sila, nasa gitna ako. Ikaw anong gusto mo? Hindi! Ikaw anong gusto mo? Ikaw anong gusto mo? Iniisip ko, ang sweet. Ang sweet naman! Sana man lang yung misis ko, ganyan. Tinatanong ko anong gusto mo. Kasi aminin niyo mga misis na pag bagong kasal, di ba? Hindi niyo naman tinatanong sa mister niyo kung anong gusto niya. Ang gagawin niyo, lulutuin niyo yung specialty niyo. Tapos dapat magustuhan niya. Tama? Paano ko nalaman na dapat magustuhan niya? Lulutuin, bagong kasal niyo, say-saya namin. Sabi niya, honey, ito na, specialty ka, oh. Nilabag niya ganyan. Tapos, ang gagawin? Okay, honey, ito para sa'yo. Niluto ko para sa'yo. Sige na, kainin mo na. Binabantayan. Ako po, kumakain ako ng sili. Nasanay ako sa CAT. Training namin para humaba pasensya. Yung kahit galit na galit ka na sa loob, nakaganyan ka lang. Lalagay ako sili. Lalagay akong patis. Pagsayad na pagsayad ng patis. Hindi masarap, no? Hindi masarap. Hindi masarap. Bakit nilagay ng patis? Hindi masarap. Eh, bakit yung sa mga mati mo nilagay ng patis? Bakit sa akin nilagay mo ng patis? Hindi masarap. Kaya nagluto ka ng sarili ang pagkain. Magbukas ka ng sardinas. Nagkakagawan pa kayo. Honey, masarap itong tinula mo. Adobo yan. Joke lang. Nagluluto sa pizza. Minsan nagluluto siya ng itlog. Almusal. Sabi niya, ano yan? Itlog. Sabi sa ikaw, lagyan mo asin. Dagan mo. Honey, ganun mo yung mantika mo. Baliktad mo na! Baliktad mo na, kanina pa yan eh! Anong problema? Anong problema mo? Marunong akong magluto ng itlog. Wala, gusto ko lang maramdaman yung feeling ko pag nag-drive ako. Pero di ba yung mga nangyayari sa mga road rage, wala pong nangyaring hindi hiningi. Ulitin ko walang nangyari sa road rage na hindi hiningi. Kahit yung binarel, hindi ko sinasabing tama yun, pero hiningi niya. Ano gusto mo? Suntukan? Sige, suntukan! Hiningi yung suntukan kahit hindi marunong makipagsuntukan dahil hiningi, binigay. Okay? Ganun ang driver. Kahit hindi niya kaya, ibibigay niya. Suntukan sila, talo! Sabi ng isa, ano, gusto mo ba?
nabaril siya. Naintindihan nyo? Hiningi eh. Kaya sa susunod po, may makagit-gitang kayo. Tapos sinabihan kayo, ano gusto mo? Merienda! Gusto mo merienda? Magpapamerienda po yan. Magkakapahiyaan, itatanong-tanong natin kung bibigay. Hindi, totoo. Oo, totoo yan. Tapos yan, para ka mag-try. Tapos, pangalawa, magbasa ka ng Bible para maintindihan mo. Okay? For a very long time, tatlo, hindi ko nahihirapan ko maintindihan. Number 1, determinism versus free will. Okay? Number 2, Trinity. Number 3, the woman. Ay, huwag niyo akong tingnan na parang hindi niyo anong sinasabi ko, ha? Naiipuan sa man ka, hindi niyo maintindihan sarili niyo, eh. Hindi ba kami? Hindi, totoo. Mahirap siyang maintindihan. Mahirap, kaya special. Okay? Anong minor yan, eh? Pinabasa ko sa Bible, iniisip ko, Genesis 1:1, di ba? Isipin ninyo, kung una kayang create ni God si Eve, ano kayo nangyari? Kasi yung una, kasi pang-anim na araw, tapos pinakahuli. Ganun kayo ka-special. Lahat ng kailangan nyo, ginawa na ni Lord bago nilagay yung babae. Ulitin ko lahat ng possible na kailanganin ng babae, nilagay ng Diyos bago niya create yung unang babae. Ganun ka-special ang babae. Kailangan niyo ng nutrition, nandiyan yung mga fruits, vegetables, kailangan niyo ng mapagandaan, nandiyan yung mga vegetation, kailangan niyo ng maalagaan, mahilig, affectionate kayo, nandiyan yung mga hayop, di ba? Kailangan niyo ng kaawayan, nandiyan yung lalaki. Lahat ng kailangan niyo, ginawa ng Diyos. Okay. Kung noon na kaya, di ba, in the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, when God created the heavens and the earth was without form and void, darkness covered the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. Then God made the first woman. Kung gano'n kaya nangyari, na-imagine nyo? Ako sa tingin ko kung gano'n nangyari, hanggang ngayon, hindi pa tapos yung creation niya. Papakailangan ko ni Eva yan lahat. Kasi sa bahay ganun eh. Tuwing darating ako, iba itsura ng sala. Ba't iba na itsura ng sala? Tapos yung misis ko nakaupo doon, pawis na pawis. Bakit napakano ko? Hindi ko natutulong. Kasi naman nasabi sa'yo, parang tayo yung buong bahay. Kung makakapagsalita lang yung sala, saan ba ako? Saan ba ako talaga? Sasabihin ni God, gagawa ka ng garden, gagawin mo, kulay green. Sasabihin ni Eva, God, ano yun? Gawin mo, pink. Maganda yung pink. Tapos, lalagay ako dito, riverways. Vision, Gihon, Tigris, Euphrates. Memorize ko ba? From Sunday School. 4, gagano'n sa garden. So sabi ni Eve, 4? Ang dami, dalawa na lang, God. Ganyan lang yan. Ba't dito sala dito? Dito yung sala, tapos may kortina sa entrance, kulay pink. Tapos sabi ni God, ba't may kortina? Siyempre. Alam mo, pag may bisita, kita mo nila yung buong garden. Wala pa ibang tao, malay mo. You can never can tell. Tapos sasabihin ni God, nalulungkot yung babae, I should make you a suitable helper. Eh ba, matulog ka? Matulog ka. Bakit ako? Gagawa kita ng man. Ano po yun? Partner mo. Kailangan po kasi nalulungkot ka eh. God, I'm an independent woman. Ano yun? Tapos, matulog ka, nalulungkot ka eh. Ama man, hear you. Tapos ang cute siguro kung yung si Eva nagpangalan sa mga hayop. Di ba si Adam nagpangalan sa hayop? Di ba? Giraffe, elephant, tiger. Di ba gano'n? Kung si Eva ang cute siguro, yung aso siguro si Cupcake. Yung pusa si Strawberry. Yung elefante si Ember. Di ba? Kasi ganun ang gift ni Lord sa babae. Pansinin niyo ito kung alam niyo i-utilize. Ang gift ni Lord sa babae, yung plain, pagagandahin niya. Ang lalaki, on general terms, walang building, lalagyan ng building, lalaki yan. Pangit building, pagagandahin, babae yan. Nakuha nyo? Siyempre, merong mag-i-stick out na exception to the rule, pero yan ang rule. Okay? Tingnan nyo yung mga girls na kasama nyo ngayon. Tingnan nyo sila, titigan nyo. Tingnan nyo ginawa nila. Nilagyan ni Lord ng kilay, manipis, brinuwingan. Yung binigyan ni Lord ng kilay na makapal, inahe! Hindi mo alam kung anong gagawin eh, di ba? Pag nag-pray yan, Lord, bigyan mo ako ng love life, di ba? Pag binigyan ng love life, sasabihin niya, gusto ko bad boy. Alam niyo, ang attractive ng bad boy sa girls. Kasi gusto nila yung ini-improve nila eh, no? Tapos pag bad boy, sasabihin nila, magbago ako, mahal mo ako, magbabago ka. Nagbago. Nung nagbago, ano sasabihin? You're not the same man I used to love.
pinakamagandang audience talaga sa, ang tawag dito, point of view stand-up. Alam niyo sino pinakamagandang audience dito? Tanong niyo sino? Christians. Christians. Tanong niyo bakit? Tayong mga Christians, sanay tayong umupo at makinig. Amen. Tama? Tapos, magaling tayo ang comprehension natin. Mas matalino ang Christian na nagsisimba kaysa sa tao na hindi nagsisimba. Kasi mas sanay tayong makinig. Lagi-lagi, kung may midweek pa, may cell group pa, may Sunday service pa, 3 times a week nasa classroom ka. Kaya mas matalino ka sa ordinaryong tao kung church-goer ka. Amen? Natutuwa ako na marami tayong matatalino na audience, lalo mga Christians, kailangan namin kayo. Okay? Kasi nakakalungkot kasi, alam niyo ginagawa sa France, pakikuha doon sa likod. Alam niyo ginagawa sa, ang culture natin ngayon galit sa matalino. Kaya nauso yung wow. Di ba? Nag-i-explain ka ng maayos, walang naisagot na sasabihin sa'yo, wow, ikaw na. Di ba? Dati hindi eh. Pag magaling ka, sasabihin sa'yo, ang galing, turo mo sa akin. Di ba ganun? Sa pelikula, manood kayo ng mga Pinoy movies, anong ginagawa sa matalino? Tanong niyo ano? Pinapatay. Yun lang ang kasalanan mo, matalino ka, papatayin ka. Ha? Di ba? Ano sabi? Masyado ka ng maraming nalalaman. Yun lang ang kasalanan mo. Marami kang alam, papatayin ka. Bakit hindi yung walang alam, ang patayin nila? Baka hirap akong makaalam, tapos nung alam ko na, papatayin ako. Tapos tingnan yung ginagawa nila sa mga drama. Yung matatalinong tao, dinadump down nila. Marami ka nang alam. Ibig sabihin, kukuha sila ng hindi matalino para i-portray yung matalinong role. Kukuha ng lawyer sa TV, pero magsalita. Objection, Your Honor, order in the court, cheeseburger. Pag doktor, matalino ka usap ng totoong doktor, pero sa TV, di ba? Naghihintay ka sa labas ng OR, lalabas yung doktor. Parang first time niyang ginawa. Mr. Reyes, ginawa na po namin ang lahat. Ano nangyayari pag ginawa nila lahat? Patay! Tuwing ka na gawin nila lahat, namamatay! Hindi mo pwede pag gawin lahat, para hindi mamatay! At saka anong lahat? Dok, ano ginawa nyo lahat? Ano ginawa nyo? Inapitate nyo si Kuya? May sipon lang siya! Anong lahat? I need more context! Kailangan mo ng matalino audience dito at kailangan mo ng talino talaga ng wisdom from the Lord for relationships. At dito ako mag-i-end, okay? Pagkatapos ito si Kuya Jobert na. Kaya niyo ba? Ito na! Okay, grabe. Ay, salamat po. Ito po yung kapatid ko napaka-pogi, umaga pinanganak. Si Josh Michael. Yan. Single pa po yan, mamaya may raffle po kami. Okay? Okay, relationship. Andito po yung kasama ko pong marriage counselor. Kung meron po kayong tanong tungkol sa relationship, sulat nyo sa tissue, paabot nyo po dito. Okay? Kung may time pa po, sasagutin natin. Pero parang wala na akong time, kung hindi na lang. So, sa Facebook ko na lang po sasagutin. Follow nyo po ako sa Facebook, Router TV. Ayun na po, Router TV. Pero kung iipitan nyo po ng 1.5 yung tissue, sasagutin ko po agad ngayon. Complete with reference, Bible verse, commentaries, Greek and Hebrew literature, background, ganun po, okay? Hindi, joke lang po. Hindi po kami nanghihingi. Pastor po ako. Proud to say, rename po akong ganyan. Pastor po ako, hindi ako nanghihingi. Pero hindi ako tumatanggi. 0917. Ito po si Brother Teddy. Brother Teddy Chudoro, totoong name. Lo, Nakalutang ako. Nakalutang ako. Uy, ang daming tao! Uy, pusong nito ah! Conference ka? Di ba man? Nasa langit na tayo. Uy, ang liwanag! Spotlight po yan. Nasa langit na tayo. Lord, kinuha niyo na ako! Hindi po. Ha? Hindi. Uy, Roger!
Kinuha ka na rin. Ba't hindi ka? Sige. Ayan. Father May. Ay, opo. Alam niyo po ba, repeat po ito ng Kuya Pastor. Kasi wala akong maisip na catchy eh. Kuya Pastor. Kuya Jobert, Pastor Ruler. Pero sa Facebook, meron talagang Kuya Pastor, si Pastor Brian. Ay, best friend po ni Kuya Jobert. Repeat na po ito. Punong-puno po tayo, standing room. Palagpakan kayo po sa Maraming salamat po sa suporta. Masaya po ba kayo, Lolo Teddy, na nandito tayo ngayon? Hindi. Ba't naman to? Masaya. 3 oras na ako dyan sa maleta. Masaya. Ikaw kaya isaksak ka dyan. 3 oras. Rudel, ang saya, no? Nakatisod eh. Relax lang po. Sabi ko sa kanila, marriage counselor kayo. Lo. Kailangan ko yun na. Si Gisak na yun ah. Gisak! Yung katagi niya si Sister Helen. Pastora! Oo. Alam niya ba yan si Pastora Helen? Oo. Crush ko yan nung high school. Nako, si Gisak, pinagpala talaga yan. Oo. Sila nagkatuluyan. Ang ganda-ganda ni Sister Helen ng high school. High school? Pareho po kayo ng high school? Oo, crush ko yan. Parang ang layo po ng edad ninyo. Anong year po siya nun? 3rd year. Kayo po? Ako yung principal nun. Crush lang naman eh. Pinagpala kayo. Oo, ang dami nating kaibigan nito. Ngayon lang ako nakapag-stand up na sobrang dami ng pastor sa audience. Palakpakan niyo nga siguro. Eh, sabi ko po sa kanila, marriage counselor kayo. Tawag sa inyo, Brother Teddy. Bakit po, brother? Mukha ka akong sister. Nice ka. Hindi, ano po? Eh ano ko eh, seminarista ako. Nagpastor kayo eh. Hindi, nagpapali dapat ako. Oh, hindi nyo natuloy. Ba't hindi nyo natuloy? Nakita ko yung misis ko. Oh. Hindi na ako nagpali, pero okay lang, pareho din yun. Bakit po? Nung ako'y nagkaanak, ang tawag din sa akin, Father. Hindi okay din. Father din yun eh. Enjoy ka. Enjoy po ba talaga buhay may asawa? Sa una, enjoy. Hindi enjoy yan palagi. Ano pong sikreto sa tumatagal na samahan? Ano lagi niyong pinapayo sa mga mag-asawa? Ito, makinig kayo. Ang asawa, minamahal. Hindi sinasaktan. Sinasabi niya yan sa mga lalaki. Sa misis ko. Nananakit ko. Ang lakas ng tawa ni Pastor Jack, nasaktan na yan. Anong ginagawa niyo pag nag-aaway po kayo? Niyayakap ko siya. Nahigpit. Inaaway na kayo, niyayakap niyo pa. Ang sweet naman. Yan ang natutunan ko. Sa Bible study, Hindi. sa seminaryo, Hindi. saan po? Yan ang natutunan ko kay Floyd Mayweather. Alam mo naman, di ka mananalo. Yakapin mo na lang. Yan, panalo ka na rin. Ano pang ginagawa niyo? Paggalit po siya. Oo. At si Mrs. Galet, huwag niyong sabayan. Yan. Hayaan niyo siya ilabas ang damdamin niya. Rat pa. Hayaan niyo siya. Yan. Makapagod din yan. Ang gawin mo, Brother Anthony, ang gawin mo. Mag-take na ka ng juice, yung paborito ni Pastora Faity. Pag nagalit si Pastora Faity, ang problema kasi sa'yo, pwede ka na kayo rin sa'yo. Hintayin mo lang siya. Hihinto yan, agalan mo. Pag huminto, Hindi na siya galit. naubusan ng oxygen. Iabot mo agad yung juice. Pastora, sweetheart, ito ang juice, inumin mo. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Suportahan niyo, huwag niyong kontrahin. Tama. Yun dapat ginagawa ng lalaki sa asawa. Sinusuportahan. Grandfather Teddy. Pag siya galit, ganun kayo. Yan, supportive. Eh, pag kayo galit, Nako, sabihin nyo na.
Kasi alam niyo, sa mga lalaki, clueless tayo lahat eh. Hindi tayo naturuan eh. Hindi natin alam gagawin. Kaya alam niyo, imbes na inuubos natin yung energy natin, pagpaplano kung paano maghihiwalay. Ba't hindi tayo mag-aral kung paano magtatagal? Amen. Ha? Galit ka? Hindi kasi pag magkukuha ka ng driver's license, mag-aaral ka, di ba? Mag-exam. Ang dami requirements sa lahat ng bagay, ang dami requirements. Sa kasal, ang requirements ng Senumar at saka certificate. Hindi ka man natatanong ngayon kung handa ka na talaga doon. Yung counseling, ang exam. Diba? Walang exam. Ganyan. Sabihin niyo sa amin, turuan niyo kami. Anong gagawin pag tayong mga lalaki galit? Sige na. Naku, nakakayakin insak eh. Insak! Naku, katawagin ako ni Lord. Lord, sorry ko. Ang insan kasi, nung haling nag-aaway kami, nasabi ko sa kanya, Hay! Itigil mo yung ginagawa mo! Nagdidilim na kalimit ko sa'yo, ha? Sinabi niyo po yun sa misis niya. Oo, nasabi ko eh. Ang tapang niyo naman. Ano po ginagawa niya doon? Sinasakal niya ako eh. Wala na akong makita. Nagdilim na talaga. Nag-speaking tongues na nga ako. Yung malakas tumawa, nasa kami na yan. Anong ginawa niyo? Nag-collapse. Hindi ako nagagalit naman, nakikiusap ako. Kaso nakasigaw ako, emergency. Hindi, ito sa tatawahan. Pag kayo galit, huwag muna kayong magsasalita. Lalo lalaki ka, huwag muna magsalita. Yung galit at salita, hindi nga gandang magkasama. Ano pong gagawin? Hindi yung mga babae. Ba't pag ang babae, yun ang una nilang gagawin. Magsasalita. Ganun talaga. Ito sikreto. Mga kagagaihan, mga misis, ito sikreto ng mga asawa ninyo, ha? Makinig kayo. Kaming mga lalaki, kahit anong sabihin niyo sa akin, basta walang ibang tao, tayo lang. Okay? Kahit anong sabihin niyo sa akin, kahit gano'ng masakit yan, hindi kami nakaapektuhan yan. Talaga po? Oo. Bakit po? Hindi naman kami nakikinig eh. Amen! Galit ka na, iniisip niyan, sino kaya nanalo sa NBA? Ayan, Pastor Prince, yan, para sa'yo yan, ha, NBA. Mauna na po ako, God bless you. Magnahatay tayo. Saan ako? Nakatutang ako. Isaac! Nakopasasya ako. Saan ako? Sa maleta na naman. Asya, walang kuryente, walang wifi. Sa susunod, ikaw dito ha. Pasig ka, salamat sa giga ka. Palakapan yung giga ka. Salamat po, di ba kasi? Pasig ka rin sa giga ka. Bakit po? Sa susunod, hindi na tayo kasya dito. Amen! Amen! Sa project sa naman naman tayo. Ganyan. Amen. Yan. Pag hindi na rin kasya doon, ako nang gahanap kung saan kasya tayo. Doon sa amin, ako sponsor ng venue. Saan po tayo? Dito sa Maleta. Salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Kuya Ruler. Eto na po. Ako na magpapakilala sa kanya. Grabe. Lakasan niyo po yung palakpakan, ha? Alam niyo kanina nag-uusap kami. Umiiyak siya. Kita mo talaga yung puso ng tao eh. Kasi grabe talaga. Lahat talaga ng bagay sa buhay niya regalo na tayo naman lahat. Pero iba to. Ngayon po, hindi lang joke sa marinig niyo, pati testimony ni marinig niyo. Bigay ko na po siya sa inyo. Huwag ko na pong matagalin. Eto po. Isa sa mga true testaments talaga ng grace ni Lord at lahat kayang baliktarin ni Lord at gamitin para sa kanyang glory. Palakpakan po natin! The OG of Philippine YouTube! Yan po ang kauna-unahang viral character na Pinoy sa YouTube po. At ang pambansang